dahil nabanggit na ni Tito Boy na tama ka at kinonfirm niya na hiwalay na si Bea at saka si Dom. Ang tanong naman ng mga Marites, ano ba talaga na yan dahilan? Sino sa kanilang dalawa ang may pangit na rason? Ngayon nung nagkita kami, binati naman ako ni Dominic. Nagbesa naman tayo sa kanya. Dahil alam ko naman na yung ending ng kanilang relasyon. Tinawag ko si Dominic. Sabi ko, Dom. Finally, nagsalita na si Dominic Roque tungkol sa hiwalayan nila ni Bea Alonso. Ngayon pa lang natin maririnig kay Je. Ano naman ang opinion mo? Kasi nga na, yung iba daw binibenta ni Carla Abellana, gamit na, tsaka medyo may kamahalan. Ano ba yung mga items na binibenta mo? Bakit ganito? Itsura. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya ichika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Lo? Naman po si Papa O, si Audrey Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. Ay! Chika mo na, dali. La 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 la. Wow! I'm sure marami na namang batang nanonood niya. No? Diba? At hinahayaan ng mga parents sa panoorin ng kanilang mga anak. Naminis ang ating music. Correct. Diba? Pero nakakabitin nga kasi nga, la la la. Parang katulad ng balita, bitin na bitin sila, Nay. Kasi nga, inaabangan nila kung ano naman ang susunod mong ibabalita. Kasi nga, Nay, yung mga binabalita mo, halos lahat totoo. Ginagawa ka na ng patron ng mga Marites. Hindi ko alam kung maganda ba yung ano. Hindi. Nagkakataon lang po na sa atin na ipinagkakatiwala yung mga impormasyon tungkol sa mga issues o sa mga lalabas pa lamang na issues na dito magsisimula. Nga, Nay. Diba nagsimula kay Katniel? Tapos kay Kim Jones tsaka kay Jericho Rosales. Tapos ngayon kay Dominic tsaka kay Bea. Nakalimutan mo, Mama Loy. Ano? Si Sian Lim at tsaka si Kim Chu. Kaya ngayon, Nay, dahil nabanggit na ni Tito Boy na tama ka at kinonfirm niya na hiwalay na si Bea at saka si Dom. Ang tanong naman ng mga Marites, ano ba talaga na yan dahilan? Iwan natin sa kanila yan. Dahil, ayoko nang managinip. Dahil ayun na, pag nananaginip ako, pagdating sa gusto mong mapanaginip ako, ang rason. Pag-isip kong ganyan, pangit ang panaginip ko. Ay? Pangit yung rason? Gaga, may maganda bang rason tapos naghiwalay? Tangi, dapat talaga pangit yung rason. Ikaw talaga? Minsan, pangit yung rason, kaya napabuti yung isa. Di ba? Yung isa. Dapat pareho. Nakakaloka. So, sino yung isa? Sino ba, Nay, dun sa isa? Alin? Sino sa kanilang dalawa ang may pangit na rason? Naku. Fishing ka. Tayo pa magaganyan. Anyway, basta iwan natin sa kanila yan. Sa totoo lang, hindi naman porke nagbubunyi tayo dahil tama yung balita natin, hindi para magbunyi din tayo na biglang nawala na yung dalawa. Hindi sila nagkatapusan, hindi ba? Kaya, Diyos ko, sana ay maayos pa rin nila ang kanilang problema, maging magkaibigan. Dahil, di ba, sabi nga ng source ko dati pa, na pinipilit naman daw suyuin ni Dominic si Bea, at parang si Bea ay parang hindi pa handa ang puso para una, makipagbalikan. Definitely hindi. Siguro ayaw muna ni Bea na, okay na tayo. Kung hindi naman siya okay. Di ba? Kaya, di pa ba tapos? Parang hirap na hirap ka na yan. Bakit? Parang may ilalabas ka pa eh. Parang may ilalabas ka pa. Next item na to.
ko, alam mo naman. Pero Naya, in fairness kay Dominic, di ba? I mean, hindi siya nagtatago. Kasi nga, dahil nagbigay pa rin siya ng respeto sa pagpanaw ni Sir Deo Edrigan. Nandun si Dominic, kasama niya si Paul Cabral at si Vice Ganda. Oo. At ako, sa totoo lang, no, hindi yun ang tamang pagkakataon para uriratin ko si Dominic. Pero tinext ko naman siya. Hindi nga lang niya ako sinagot. Kaya nung nagkita kami, binati naman ako ni Dominic. Oo, nagbesa naman tayo sa kanya. Oo. Dahil alam ko naman na yung ending ng kanilang relasyon, tinawag ko si Dominic. Sabi ko, Dom, payakap na. So, niyakap ko si Dom. May naramdaman ka, te? Ducks. Ay! Sabi ko na nag-inip ako. Sorry. Hindi, ano ka? Ako? Bakit hindi ko inaramdaman? Yung mga kapti naman ako. Gaga ka humarang yung suso. Hindi. Ayun, yakap ko lang siya. Kasi alam kong malungkot siya that night. Tapos iniwan ko na sila ni Vice Ganda. Sila na nag-uusap. Ayun nga, so bigla ko naalala yung kasal na sinabi ni Kuya Boy, di ba? Hindi sila yung sa Tagaytay na na-cancel. Hindi sila yon. Dahil hindi rin naman natin sinabi yon. Iniuugnay lang kay Dominic at kay Bea yung sa Tagaytay. Pero yung isa pang napatutuhanan doon ni Kuya Boy ay talagang parang nagka-canvas or nag-ocular na sila sa Europa. So, sa Madrid, Spain yan. Oo. Bandang last quarter daw ng taong 2024. Ang malak nila. Oo, and nasabi sa akin, September. Pasok na pasok mga detalye mo, te, no? Siyempre, ang source ko reliable. Oo. Pero nung gabi na nakita ko si Dominic, no, ang gwapo-gwapo niya. Sobra. Parang, asan bang alikabok sa mukha nito? Ang kinis-kinis na walang pores. Oo, walang pores. Oo. Anyway, kabaklaan na namin yan. Kabaklaan namin. Oo, na-appreciate lang namin sobra yung cookies ni Dominic. Samantala, finally, nagsalita na si Dominic Roque tungkol sa hiwalayan nila ni Bea Alonso. Sa pamamagitan ng reels ng pinagsama-sama nilang piling pictures and videos together, sabi ni Dominic, Bea's a beautiful person inside and out. No hate, bashing, negative things, please. At sa comment section naman ng reels na ito ay nakatanggap ng simpatya, pangunawa at pagmamahal mula sa mga netizens si Dom. Pero para sa akin, ayun na nga ako si Dominic nung gabi na yun. Why? Kasi di ba kahit na mayroong kontrobersya, mas nangibabaw pa nga rin sa kanya yung kagustuhan niya na mag-pay ng last respect kay Sir Deo. Kahit na alam niya na posibleng maraming magtanong, maraming matang nakatingin, di ba? Tsaka Diyos ko, alam mo ba yung gabi na yon, ilang gabi yan, from Feb 5 to 8. Yan, naggrabe. Parang ang pagkamatay ni Deo Endrinal ng ating minamahal na head ng Dreamscape ay parang pinagtipon-tipon niya yung mga artista. No? Diyos ko, I'm sure nasasaksihan ni Deo yun, nakakatuwa. Ganon siya kamahal ng mga artista. Siniset aside din nila yung mga differences nila. Kasi meron mga nandoon na alam mo na hindi naman okay, pero nasa isang kwarto sila. Sinet aside nila yung differences nila. The likes of... Ha? Teka, magtulog na. Parang panahipo na. Pero alam mo, nakakatuwa, no? Nakita ko si Dominic, di ba? Nandun din si Catherine, kasama si Mami. Magkasama sila. Yan, te. Bakit? Di ba, nandun si Catherine? Nandun si Dominic. Hindi natuloy yung kasal ni Dominic tsaka ni Bea. Natatawa kaya si Daniel, te? Anong connect? Di ba hindi siya imbitado? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Baka rin nalungkot yung lolo mo. Kasi nga, di ba sinabi naman dati ni Dominic na hindi pa sila kasi nag-uusap ni Daniel. Yun. Pero nung umalis si Catherine, siguro mga madaling araw na dumating si nakita ko eh. Sino? Si Kyle Echari tsaka si Andrea Brillantes.
Galing kasi sila na sa isang event sa Morong, di ba? Para sa kaya siguro sabay silang dumating. Ngayon. Binati ka naman niya. Ni Andrea? Oo naman. Oo naman, oo. At siyempre, andun din nakakatuwa, andun si Gerald Anderson. Yes. Isang malaking tulong din kay Gerald Anderson, si Sir Deo Endrinal. Oo. Na ang laking utang na ni Gerald siya. Andun din si Julia Barreto. Kasama sila. Oo. Nakita ko kayo nag-uusap tatlo eh. Ano ba pinag-uusapan nyo? Ay, naku, nakakatawa nga. Talagang kasi kami ni Je, dalawang teleserye na pinagsasamahan na. Kaya chika-chika kami, chami-chami kami. Eh, di ba nakakatuwa si Julia? Oo. Lagi siya, ano na naman, ibabalita niyo sa amin. Kami pa rin. Kasi lagi silang nanonood ng OGD Showbiz Update. Oo nga. At yan ang nakakatuwa sa dalawang yan. Maganda man o hindi maganda yung ibinabalita namin tungkol sa kanila. Eh hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Bagkus, nakikipag-asaran pa sa amin. Hindi na may personal. Bakit may na personal ba? Ay. Akala ko hindi. Akala ko galing sa... Sorry, nakatulog ako. Sabi ko, hilik ba yun o nito? Hoy, hindi Gagamit construction dyan. Kayo lagi, maingay, umuto. Alam mo yung song. Gumuguhin kasi pinapakinggan ko kung saan paan magaling eh. Ano na ba nagiging mo? Sino na may personal? Personal eh. Ay! Ay, hindi na panahimipan ako. Basta ako'y natutuwa kay Julia at kay Gerald. Kasi sa dami ng binabalita natin dito, hindi nila nagagawang magalit sa amin. Samantalang yung iba. Sabi ko na nga pati meron eh. Yun lang daw reaction. Di ba? Nakakalo. Anyway, nakakatuwa itong dalawa na ito. Kasi sabi ko kay Loy, tutukan mo. Sure. So, eto na. Nakakatawa. Tawan-tawa ako kay Gerald. Eto. Hindi na po totohanin. Talagang number one, ano ba tawag? Imagine yung action star to, tapos nanonood ng OGD Showbiz Update. Diba? Number one fan ako eh. Grabe, nanonood siya. Pampagising ba sa'yo yun? Pampagising, minsan tanghali. O yung habang nag-gym ka? Kasi habang nag-gym, minsan pag mag-isa lang ako, gusto kita makita. Alam mo yun, ano ko lang. Habang nagbo-boxing daw siya na eh. Habang nagbo-boxing daw siya, pinapanood ka niya. Ikaw pa rin nandun. Parang ako yata yung gusto mo suntukin, Je. Wala naman akong balita sa'yo lately, Lately, Ngayon pa lang natin maririnig kay Je. Ano naman ang opinion mo? Diba? Oo. Ano ba yung hindi mo kasing comment? Wala, hindi ko na ituloy. Okay. Kasi nga sabi ni Gerald, huwag na ako. Diyos ko, kaya mahal na mahal ko yan si Gerald. Dahil hindi na may personal. Sino nga ate yung na may personal? Alam mo. Anyway, basta nakakatuwa yung parang gathering of stars, yung mga na-build up ni Deo, yung mga natulungan ni Deo, yung mga naging bahagi ng Dreamscape. Yung Dreamscape kasi, sa totoo lang, like ako, isang malaking tulong sa akin ng Dreamscape. Dahil every time na teleserye ko, under Dreamscape palagi. Naalala ko si Deo Endrinal na OG, tinawagan ako ni Tita Cory, bigyan daw kita ng role. Ayan, ito maganda role mo dito, blah blah blah. Kukwento niya na yan. Yun, ganun si Deo. Tapos, si Deo naging boss ko noong 1992. Kasi siya yung head ng Showbiz League ko. So like for 8 years, ay nandun ako sa Showbiz League ko. Talagang every Monday, nandun ako sa meeting, excited ako lagi. Umattend ng meeting kasi si Deo, pag nagmi-meeting yan, grabe talagang glued ako kasi ang brainy ni Deo.
sobrang brainy. Lagi ko sinasabi sa mga production people yan. At saka mismo kay Deo. Sobra akong grateful kay Deo. Hanggang sa Dreamscape, nandun na siya sa mga teleserye, kinukuha pa din niya ako. Diba? Kaya naman, hindi rin katakataka kung ganun karami, hindi na natin mapangalanan, ano? Kung ganun karami yung mga bisita lagi sa mga gabi at sa mga araw ng week ni Deo. Ang dami din na yung mga wala na sa ABS-CBN, ang mga dating nakatrabaho, di ba? Na nagpipay pa rin ang last respect nila. Talagang ang dami nagmamahal kay Sir Deo. Oo, di ba? Napakalaking kawalan sa industriya. Dahil, di ba, sinasabi ni Deo, kayo lagi pinanonood ko. Kayo lagi pampatanggal ng stress ko. Thank you po. Ayan. Thank you, Sir Deo, maraming salamat. Isang pagsaludo sa isang tao na napakatalino, napakalaki ng puso, sa pagtulong, sa pag-alalay sa mga tao na kailangan ng kanyang pag-akay. Diba? At nakakatuwa kay Deo, he will not stop your growth. Basta pag alam niya na lilipad na to, paliliparin ka niya, aalalayan ka niya para makalipad ka. Ganun. Ang dami niya binigay na yung oportunidad sa maraming tao. Sobra. Ang dami rin yung pangarap na tinupad. Sobra. Diyos ko po. Kaya Deo, thank you so much Naloka rin ako nung first nating mabalitaan, first time. Nagmamaneho po si nanay, tapos meron nag-message sa akin. Tapos, hindi nga. Ay, hindi na po namin alam kung saan kami bigla magpa-park. Naturanta na si nanay, tapos buong gabi na siyang nagmamaneho ko sa may direction ko kasi hindi mag-sink in sa akin nung namatay si Deo. No? At the age of 16, napaka-bubbly, laging masayahin. Tapos, ang iniisip pa ay laging hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang mga tauhan. Napaka-selfless. Grabe. Kaya maraming salamat, Deo, muli. At nag-iisa ka. Ay, ito na hindi nag-iisa. Bakit? Madami. Madami yung binibenta niya. Sino? Carla Abellana. Bakit? Ang dami yung binibenta mga pre-love items niya. Kasi nga, syempre siguro, yung mga hindi niya na ginagamit. Diba? Sayang naman. Iba na lang yung maggumamit, magmahal, mag-alaga. Diba? Kaso nga na nagkaroon ng backlash. Kasi nga, nabash ng mga netizens, Day. Nabash ng mga netizens si Carla Abellana. Dahil sa kanyang mga binibentang pre-love? Yes! Bakit? Ano ba yung anong issue? Kasi nga yung iba daw binibenta ni Carla Abellana, mga hindi na mint condition, mga medyo gamit na, tsaka medyo may kamahalan. Gamit na pala, mamaloy. Hindi dapat sa ukay-ukay na nilagay. Yung iba nga na sinasabi, sana pinamigay na lang daw. Grabe yung ibang netizen na makapag-comment. Tignan mo na yung ibang mga nakita kong comments, ano sabi? Eto, nasusulat. Pasan. Parang hindi nagkukotse si Maring Carla. Bakit? Ang dumi ng mga swelas. Parang tambay sa pamilyang bayan. Grabe yung Uy, baka sabihin na tatapos hindi doon po kami sa comment na tatapos. At tapos, hindi ako makamubal. Pamilyang bayan. Tapos, sabi naman ng isa, kahit na branded, tapos ganyan quality, wag na lang. Nagbibenta kayo, tapos ganyan tingin ng mga tao, bumibili ng basura. Sabi ng gano'n, harsh naman. Tapos, sabi naman ng isa, nakakaya naman po, ngayon lang ako nakakita ng artisang naka-pre-love benta, kaso abuse lahat ng gamit. Halatang hindi man mag-alaga ng mga gamit na branded. Totoo po? Sabi. Binabasa lang po yan. Ako po nakatawa sa paraan ng paano sinulat or paano binabasa nila yun. Eto pa na isang nasulat, sabi ng isang netizen, what's wrong with Carla? For donations na itong mga binibenta niya. Ayaw i-let go. Nanlilimahid na.
nakakagulat lang, parang ang linis at neat niyang babae. Tapos ganito yung binibenta niya. Sabi ko, nakakaloka na to. Naloloka ko po sa mga netizen na. Hindi po dun sa ano. Ito pa na, isa nagsabi, ano kaya ang nabili ni Rabia dito? Kasi nag-comment siya ng abang mode. Nakakatawa yung mga comments sa mga pawitihan sila no? Oo, pawitihan. Pawitihan yung mga comments. Baka naman sabihin nila, puro mga negative yung inaano na binabasa. Meron din pong nagtatanggol. Oo nga. Ano sabi nung nagtatanggol? Sabi ng isa, hindi ka naman pinipilit bumili. Sa kanya yan at siya yan. Kung walang magandang sasabihin, pakibura na lang. Baka mapahiya lang. Sabi ganon. Si Carla mismo, di ba, may sinabi. Kasi nga siguro nakarating na rin kay Carla yung mga bashing sa kanya sa mga pre-love na binibenta niya. Ano sabi ni Carla? Sabi niya, people can be so mean. So mean. Kasi nga naman na, hindi naman natin masisi. Yung iba na, di ba medyo below the belt? Ay, may tinda ba siyang belt, Mama Lo? Gaga. Parang ano na, parang wala na sa ano, off limits na. Anyway, alam mo no, yung iba kasi, valid naman yung iba eh. Yung ibang nilang comment eh. Kasi yun yung na-observe nila. Oo, kasi lalo na kung sila mismo ay talagang bumibili ng mga pre-love. Dapat talaga inaayos siya. O dapat talaga nililinis din siya. O katulad ng sapatos, swelas, ang dumi-dumi. Kaya napagkamalan na gano'n sa pamilya ng bayan. Hindi, kaya hindi, dapat talaga inaayos natin ang ating ano. Lalo na pre-love yan. Tama. Kasi kung bagay, wala ka na mga ayusin, kukunan mo lang ng picture yun eh. Eh kung gamit mo, gusto mo maging presentable pa rin yung ano, gagawaan mo ng paraan. Siguro lesson learned din ito kay Carla, no? Na lahat ng kanyang tinitinda, eh dapat nasa maayos pa rin kondisyon. Hindi yung kumbaga, kahit yung sa tunay na buhay, sa personal, makita mo yun, ay maayos pa pala. Eh kasi nga maayos yung picture. Yung mga online sellers naman ay kasi talaga ng pre-loved items. Minsan, pag may mga issues, di ba, may mga flaws na tinatawag yung mga binibenta, yun kinukunan nila specifically, ganyan. Tapos, sinasabi nila kung magkano yung presyo. Siyempre, kung kayo na po magpapagawa, kaya mas mababa yung presyo. Kaso nga lang, yung iba kino-comment na, parang ang mahal. Kung may ipapagawa ka dun sa binili, eh, parang may kamahalan. Tsaka ngayon isa nga na item, di ba? Parang nakalimutan pang alisin yung tag. Parang $164 binili, tapos binibenta ng $18,500. Eh ako kasi kung ako yan, pamimigay ko. Pamimigay ko kasi ma-remember ka ng mga taong pinagbigyan mo. Kasi meron akong binibigay ng damit. Uy, naalala mo to, Odge? Sa'yo to, bigay mo sa akin. Di ba may mga ganong tao, kakalabitin ka, tapos hindi mo naalala, oo nga, binigyan kita ng damit. Yung ganon, dapat yung mga ganong tipo, pinamimigay. Anyway, sa ano naman daw yun? Para may paglalaga ka naman daw yung mga pagbebentahan mo. Okay naman din yun. Kaya lang, di ba, mas tumitingin sila doon sa, ano ba yung mga items na pinibenta mo? Ganito, itsura. Oo. Kaya, next time, si Carla humingi na ng tulong sa kanyang mga friends na... Oo, nalinisin yung swela sana ng mga sapatos. Hindi na tulong na ibenta. O basta baka sabihin naman nila, ino-okay natin. Ay, hindi po. Kasi nakakatawa talaga yung mga comment ng mga tao. Kahit kayo naman, pag binabasa nyo, maaliw na lang talaga kayo. Hindi ba? Anyway, sana nga mabenta at mabili at maubos lahat yung mga paninda ni Carla. Especially if it's for a good cause. Yes. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po yung mga nanonood dyan na hindi pa namin subscribers. Sana mag-subscribe na kayo para mabot na kami ng 1 billion subscribers!
Madali lang po, i-click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode na pero kayong komento sa lahat namin chika, i-comment yan po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pag-click niya, kayong unang-una man na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost ngayon yung aming Day 1 sa Korea. Ayan, ako talagang bawat araw na talagang binlag ko dahil grabe, hindi mo pagkakasya sa isa dahil riot. Ang dami po namin mga happy moments, fun moments sa Korea na nais po namin i-share sa inyo. Nandyan po yan sa vlog ni Mamaloy. At syempre din, sa ating pasalamatan ng isang ninang ni Miracle. Yes! Syempre, ang nag-gift ng bonggang-bonggang cake na makikita niyo sa birthday ni Miracle. Yes. Si Tamerlane Galonga Mopia and Boss Kenneth Galonga Gersa Balino. Yes! Thank you so much, bossing! Nakita mo naman yung design, di ba? Oo. Siyempre, hindi lang si Tamerlane. Yes! Oo, andyan din si Kamahalan Microwaves para sa set design. Yes! Ng Mala Palacio. Oo, nakaka-excite. Oo. Siyempre, si Michael Leyva para sa gown ni Mira. Yes! Gusto na nga iuwi ni Mira yan. Diba? Oo nga, ayaw na pumubarin. Ayaw nang hubarin. Tsaka grabe po yung ngiti niya, Michael Leyva. Hindi talaga maalis yung ngiti ni Mira. Kahit na umuwi na siya, talagang lagi niyang chika sa daddy niya yung gown niya. Diba? Napakabongga. Thank you so much. Correct. At syempre pa, ang La Vida Events ni Mamaloy. Yay! Ang nag-organize ng 7th birthday ni Miracle. Abangan niyo po yan. Hindi pa tapos yung birthday. Itong coming days pa lang po. Yan. At syempre, makita niyo sa vlogs ni Mira TV, ni Mami Soul, diba? Tsaka ni Erin TV. Kaya mag-subscribe na rin po kayo. Kaya kung meron po kayong events, weddings, debut, birthday ng anak, corporate events, kahit po anong event yan, fiesta. Ay, wala naman kami ganun. Yan. Visit nyo lang po ang lavidaevents.com or email nyo po kami sa mamaloyevents@gmail.com. At syempre pa yung Bianche. Ay, oo na! Ang Bianche Hotel and Events Venue sa Mahogany, Tagaytay. Yes! Thank you so much, Bianche. At syempre, ang nabang-cover na ang photo and video. Nice print. Thank you so much. Yes! Charis, Mare, Santillan. Yes! At yung regalong cake na ni Tami ang gagawa, top cakes. Si Miss Mary Ann. Yes. Diba? At syempre, nandiyan din yung mga cake dessert. Ay, naku! Ang dessert buffet nga ni Chef Jen of Heavenly Dessert. Yes! At syempre na, ang magbibigay ng kulay sa ating events, ang ating Lights and Sounds. Ang LST, Lights and Sounds, diba? Si Sir Jay Santillan. Yay! Sa napakalaking discount. Diba? Thank you so much po for making her dream come true. Dahil nga hindi na nababati si Jegs. Yes. Siyempre tayo sa Tita Jegs channel. May bago din po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang tayo ang Iconic Star, ang Lux Premier Beauty and Wellness, at ang Transition PH. Thank you po! Siyempre, ang OGDS Showbiz Update ay may fan page din po. Paki-follow po yan, ha? At saka, meron din po kami sa Apple Podcast at sa Spotify. Kung gusto niyo po kami marinig lang at hindi makita mga pagmumukha namin. Okay, baka nag-drive kasi sila na, tapos gusto nila tayo marinig, di ba? At syempre pa ang OGDS TV fan page. Okay. Yes. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Tia Deli. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O sa OGDS ang laging nagsasabit at papaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kayo nang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sa aming every kissing is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi nyong inihirit sa amin? Isigaw mo na, dali! La 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 la! Isigaw mo na, dali! One more time! La 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 la! Isigaw mo na, dali! Oo nga, ayaw. Rewind niyo po. Gumaganong-ganon. Ayaw ni Renee Dancel ng
Hong Kong yan, na lagi nanonood sa atin. Hello po.